na nabanggit po ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan na sa kanyang karanasan sa ating Panginoon ay kanya pong nabanggit dito sa mga talatang ating babasahin na kanya pong pinapahalagahan ng gusto ang salita ng Diyos. Sabi nga po dito sa 17, verse 17, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya. Ang ating Panginoon ang siyang pinagsabihan ng Ama na nasa langit na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ito ay narinig ni na Pedro mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa bundok o sa banal na bundok. Kaya naman, lalo tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagpupulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nais kong ulitin ang verse 19 ang sabi niya, kaya naman, lalo tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagkukulat ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadilim na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at maliwanagan at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. So sabi ko ni Pedro, ang lahat ng naranasan natin at naranasan ko, sabi ni Pedro, sa 3 taon at kalahati na nakasama namin ng Panginoon, higit ang kasulatan, higit ang ipinahayag ng mga propeta sa anumang nakita at narinig naming tinig mula sa langit. So yun po nabanggit ni Pedro na sa lahat ng kanyang naranasan, nakasama ang Panginoon, mga himala na nakita ni Pedro at nangyari sa kanilang buhay, wala daw hihigit sa mga ipinahayag ng mga propeta na ito ay nasa kasulatan, nasa Bible, nasa Word of God, na dapat daw natin pagbukulan ng pansin. Bigyan daw natin ng higit na importansya sa buhay natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita daw ng Diyos ay tanglaw sa gitna ng kadiliman na siyang sisikat balang araw. Ang araw ng Panginoon
na ito ay may uukit sa puso po natin. So my dear brothers and sisters, ang salita ng Panginoon ay higit pa sa anumang himala, higit pa sa anumang milagro, higit pa sa anumang naranasan ni na Pedro na kasama nila ang Panginoon. Na kung saan ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay pang lalong liwanag. Ako? Lalong magbibigay ng katagumpayan sa buhay ng tao. Sa gitna ng kadiliman, ang salita ng Panginoon ay may uukit sa puso ng mga tao. So maraming mga Kristiyano na parang mas gusto daw nila na nandun sila nung kasama nila ang Panginoon ng mga alagad. Nakita yung mga bulagay na nakita ng mga pilay na nakadakal. So maraming mga karanasan ang mga apostol. Subalit sa kanilang pananaw, ganoon din pananaw ng mga propeta sa lumang tipan, mas higit nilang inaasam na maranasan nila ang kasalukuyang ating panahon. Amen po. Kaya po si Pablo ay gayon na lamang na mas kilala ni Pablo ang Panginoon kesa mga apostol na nakasama ng Panginoon. Kaya po si Pablo na siya nagsasabi sa kanyang mga kasulat, sa mga sinulat niya na higit sa o karamihan sa mga nasulat sa Bible, si Pablo ang sumulat. Bakit po? Kasi po mas malaking kapahayagan na narinig si Pablo. Mas meron na po siyang titignan ng mga pangyayari sa nakaraan. Kaya po, mas higit niya naunawaan kung ano ang patungkol sa Diyos at kung ano ang plano ng Diyos sa buong sangkatauhan. Okay po? Kaya po, kung paano sa ating kalagayan sa mundo, mas madali ang gumawa ng sasakyan ngayon kesa noon. Dahil meron mga pamamaraan noon na siyang binabasihan ng mga taong gumagawa ngayon ng sasakyan. Kaya po, ang sabi ni Pedro, ang salita ng Panginoon ay higit pa sa anumang milagro, higit pa sa anumang tinig na mula sa langit na siyang narinig ko. Ang salita ng Diyos mismo ay makapagbibigay ng lalo pang karanasan mula sa Diyos. Amen po. Kaya naman ito daw ay lubos natin pagkukulan ng pansin. Dahil sa buhay ni na Pedro, buhay ng mga propeta sa Old Testament, kung titignan po natin, sila tumatanaw sa darating na Jesus. At ang mga alagad ay nakasama nila physically ang Panginoon. Pero sa ating kapanahunan, ang Diyos, ang kanyang Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon sa Kristo ay nananahan sa ating mga puso. Amen po. Nananahan sa ating mga puso. And lo, I am with you always. Hindi limitado ang ating kapanahunan patungkol sa Diyos. Amen? Tapos saan ay nung ang Panginoon ay nasa physical na kalagayan, siya ay limitado dahil siya ay physical. At alam niyo po, mas totoo kung ano ang laman ng puso kesa natin. Kaya po, mas nagpe-penetrate ang katotohanan. Mas nagpe-penetrate ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. That's why death and life are in the power of your mouth. That's why you can mold community, you can mold people, you can mold the individual through the words.
Makapangyarihan ang salita. Kung ang salita ng tao ay makapangyarihan, ang sabi nga ng Santiago, ang dila, ang napakaliit, pero siya ay gumagawa ng apoy. Sumisira ng tao. Hindi mo masaktan ng tao physically, hindi mo siya sampalin, hindi mo man siya sutukin, hindi mo man siya sabunutan. Magsalita ka lang ng masamang salita sa kanya, higit pa doon sa sinampal siya. Andiyan po ba tayo? Kaya sabi nga po, huwag mo na akong sampalin. No? Sampalin mo na lang ako. Sampalin mo na lang ako. Kesa yung sabihin mo sa akin. Di ba? So, mas masakit kapag ang damdamin, ang puso, ang siyang nasaktan. Kesa yung physical. Tama mo ba? So, I can touch you physically, but through my words, I can touch you emotionally. Amen. Kaya po, mas totoo kung ano ang nararamdaman. Mas totoo kung ano ang nasa puso. Kaya kapag kung ano ang nasa puso, kahit walang nangyayari. Pero kapag nasa puso mo, ay may nangyayari masama. Naisip mo, nakikita mo sa iyong puso na may magnanakaw, pero ang totoo ay wala naman. Pero sa puso mo, nakikita mo may magnanakaw. Mas totoo yung nasa puso mo, mas totoo ang nakikita ng puso mo kaysa nakikita ng mata mo. Nandiyan ba tayo? Kaya po, kung manuman ang laman ng puso, ang siyang pangunahing dapat nating baguhin. Kung ano naman ang kaisipan, at yan po yung puso, yan ang dapat baguhin. Dahil yan po naggagaling ang lahat ng bagay. Yan ang pinag-uugutan ng lahat ng bagay. Kaya sabi nga ng Bible, kapag titignan mo ang babae, malaswa, yan po ay hindi sa mata, kundi sa puso. Ang sabi ng Bible, ikaw ay nakandalo niya. Hindi ka pa nag-isipin, hindi ka pa nagsabi na mahal kita. Pero dahil ang nakikita mo ay kalaswahan sa iyong puso, ikaw daw ay nagkakasala na ng pangalan niya. Hindi lang po yung mga lalaki, kundi kayo rin mga babae. Kapag tinignan niyo ang lalaki. Hello? Ha? Na meron na yung dalawang kaisipan. Kaya higit na totoo ang laman ng puso kaysa nakikita ng mata. Kung minsan hindi ka naman niloloko ng tao, pero nakikita mo, lolokohin ka. Ang totoo, hindi ka lolokohin. Pero ito ay higit na mas totoo sa iyong puso na lolokohin ka dahil yun ang nakikita mo. O mas nagiging totoo sa iyo dahil yun ang nakikita mo sa puso. Kaya po, yan ang nais baguhin ng Panginoon sa atin. Na sa gitna ng kadiliman, na anumang nangyayari sa ating kapaligiran, anumang nangyayari sa ating mundo, kapag nabago ang puso, may tanglaw na siyang bituin sa ating puso, na siyang uukit, at yan ang buhay ni Kristo sa atin, na siyang makikita natin liwanag, pag-asa, kasagutan, kagalingan, amen, kagalakan, kapayapaan, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kahirapan, may liwanag sa ating puso, at yan ang higit na totoo sa buhay ng isang tao kapag tayo po ay nabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo, kaya yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Unay nga po ang salita ng Panginoon na higit pa sa ganito. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa anumang kayamanan dito sa mundo. Naway ang salita ng Panginoon ang siyang maging kayamanan at anumang milagro ay higit ang salita ng Diyos. Kapag tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mabago ang ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa buhay niya. Alam niyo po, kung hindi po yan, kung ang panlabas, ang kayamanan
na kahit kung anong blututan ang nagagamitin, hindi sila puputi. Ibig sabihin ba niya, hindi na sila liligaya? Hindi ko ba? Oh. Di ba kapag sinabi sa pageant, Miss Nigeria, ay katsura na ako. Minyo po yan. Di ba? So nag-evolve na po ang mga kaisipan ng mga tao na yan. Ang beauty, that's only comes from the outside appearance. Tama ba yun? Kaya mayroong question and answer. Mayroong kung paano dadalhin ang damit. So my dear brothers and sisters, kung ang mundo ay nag-iibot, ang tinitingnan ng tao ngayon ay kung ano ang linya naman ng puso ng tao. Ang kumpanya ay nag-iibot din na dati ang number one na criteria para ma-hire ang isang manggagawa ay sa mamamagitan ng kanyang skill, sa mamamagitan ng kanyang ability. But now, the primary criteria to hire an employee, it's about their attitude. It's the heart. Kung paano sila makihalubilo sa tao, paano sila makisama sa tao, ano ang tingin nila sa ibang tao. Yan ang pangunahing criteria na nag-i-evolve na yun. That's why, my dear brothers and sisters, bago pa nagbago ang mundo, una na ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yun na po ang pangunahing nais mangyari, ang ugat ng lahat ng anumang bagay sa mundo ito ay nanggagaling sa puso, hindi po sa palabas. Kahit anong pagbabago na gawin ng tao sa palabas, kung anong laman ng puso, yan ang totoo. Kaya kahit mo Nigerian ka, kahit kulot ka, no? Na kung saan hindi ka, ay makakapagpapalabi. Ha? Hindi ho dyan nakukuha ang ligaya. Amen po ba? Hindi ho nakukuha sa sipag. Dahil marami mga tao masipag, maagang gumising ang mga magsasaka po natin, talaga naman na sila nagsisikap. Pero kahit anong gawin nila, hindi mo sila makaawa dahil kinokontrol ng ibang tao ang ekonomiya. So kung ang panlabas na siyang criteria ng tao para siya lumigaya, para magtagumpay, maraming mga tao mamamatay nila na wala na ho liwanag na nakikita sa buhay nila. Kaya pumarapat ang mabuting balita, ang gospel ay pag-aral natin sa buong mundo na kung saan po ay hindi mo nakadepende sa palabas. Yan ay minor, yun po ay maliit na bagay na pinapalaki ng tao. Kaya po, ang isang ikinakasama o isang relasyon, kung titignan po natin, mas binigyan natin ng emphasis sa pera, binigyan ng emphasis sa material na bagay, na sa akala, gaganda ang buhay ng mag-asawa at yung dating pinuproblema ng mag-asawa noon, na walang pera, na walang bahay, na walang ganito, na binigyan ng priority at pansin, hindi po gumanda ang relasyon, kundi lalong sumama ang relasyon. Dahil dapat na pangunahin ay ang puso. Ang pangunahing labasyan ay kung anong nilalaman ng puso, dahil kapag anong nilalaman ng puso, yun po ang lalabas sa tao. Kaya po ang Panginoon ay ang ugat ng lahat ng bagay, ang siyang binibigyan niya ng pasin. Kaya po tayo ay nasa advantage side. Amen. Tayo po ay kapalad. Tayo po ay favored. Amen po ba? Dahil anuman ang mangyari sa labas, kapag ang puso ay tama, magiging maganda ang lahat ng bagay. At kapag maganda ang laman ng puso, lalo tayong magaan na gumawa, magaan, amen, na magtrabaho, magaan na magipagtungo sa tao. Simply because we have a good atmosphere, ambience inside the province. At alam niyo po, sabi ng Bible, hindi ito makukuha sa paliwanag ng tao. Hindi makukuha ang bagay na ito sa pamamagitan po ng kakayahan ng tao. Kaya po, ang salita ng Panginoon, ang siyang pangunahin na dapat natin pagbubulan ng pansin sa buhay po natin. Dahil ang Panginoon lamang, ang salita ng Diyos lamang,
magbabago. Amen po ba? Kaya po kung paano si Pedro, sabi po ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi mo nalaman yan sa libro. Hindi mo yun yan nalaman sa tagapagturo. Kundi yan ay nalaman mo dahil ito ay pinahayag sa iyo ng Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya po mapalad po tayo sa mamagitan po ng salita ng Panginoon na binabago po ang ugat ng lahat ng bagay. Issues of life comes from the heart, and kayo namin nabagit sa Proverbs chapter 19 po ba yun? O Psalm 19, di ba? Kaya ang salita ng Panginoon ay pagbubulan natin ng pansin and the wisdom na nagbibigay para po mabigyan tayo ng revelation patungkol sa Word of God ay sa mamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. My dear brothers and sisters, the wisdom that comes from God, it is not ordinary wisdom na katulad ng karunungan na naggagaling sa mundo. Kaya po, sa buhay ni Daniel, na hindi man sinabi ang dream, ang panaginip, pero yung wisdom ng word ay kailangan sabihin muna ang panaginip. Are you listening? Sabihin mo ng panaginip para bigyan ng kahulugan. Pero sa kaso ni Daniel, hindi man sinabi ang panaginip, alam niya kung ano yung panaginip at alam niya kung ano ang kahulugan ng panaginip. And that is the wisdom, that is a supernatural, and that is the power of the Holy Spirit. Amen po. Walang paano natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, bigyan daw natin ng halaga ang salita ng Panginoon. Kesa namang bagay dahil ang salita ng Panginoon ay sakot niya ang lahat ng bagay sa buhay ng tao. Anuman ang ating kailangan, the Word of God is more than enough in our lives. The Word of God is complete. Amen. Pero sa panahon ng Old Testament, sa panahon ng mga apostles, ay hindi mo ganun makompleto. Pero sa kapanahonan po natin, katulad ni Pablo, na mas kilala niya ang Panginoon, mas kilala natin ngayon ang Panginoon kaysa kay Adan at Eva. Hello? Dahil doon pa lang po nagpapasimula ang kaugnayan ng Diyos sa tao. Kaya po in Genesis chapter 3 verse 18, Adam and Eve always commune with God. Bakit? So that they will know Him more. Para magkaroon ng intimacy, para magkaroon ng isang magandang ugnayan at relasyon at makilala nila ang Diyos. That's why they always go in a cool place, in a cool day. That's why yung panahon ni Adan at Eva, nakilala nila ang Panginoon. Sa panahon ng mga propeta, nakilala nila ang Diyos. Sa panahon ng mga apostol, ay nakilala ng Diyos. Ang lahat ng bagay na yan, ang sabi ng Bible, lahat ng bagay na yan ay kailangan natin malaman. Dahil ang mga bagay na yan, ang siyang dadagdag para kung paano natin lubos pang makilala ang Diyos sa buhay ko natin. Amen po ba? Kaya po, dapat mas madaling makilala ang Diyos ko. Yun po ang dapat natin matuto sa ating puso at isipan. Dapat mas madali sa buhay natin ang milagro. Mas madali sa atin ang tagumpay dahil ang lahat ng bagay na yan ay nangyari na sa nakaraan. Kaya kung mas malaki ang technology ngayon, mas malaki ang progress ngayon. Bakit po? Kasi po, meron ng mga taong nag-aral noon at ngayon ay dinaragdagan na lang. Kaya po mga kapatid, it's about that for us. Ang sabi nga ni Pablo, maliwanagan ng ating puso. Maliwanagan ng ating pangunawa upang sa ganun hindi bumasayang ang mga pagpapalang nakalaan para sa ating ng Panginoon. Na wala na tayong patinglang. Let us submit to God and resist the devil. And resisting the devil is the Word of God. Is our tool, ang salita ng Panginoon. Ang siyang sandata natin para po sa watain ang anumang masamang kaisipan ng puso. Palpakan natin ulit. Amen. Hallelujah. That's why you can do more.
Chapter 11, verse 5. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad ni John, bumalik kayo kay John. At sabihin niyo in verse 5, no? Bumalik kayo kay John. Verse 5. Sabihin mo, nakakita ang bulag, nakalalag ang mga pilay, tumaling at luminis ang mga kerubin, nakarinig ang mga bini, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga mahirap ang magandang balita. So, kompleto, package ko ang pangangaral. So, ang pangangaral ay sa lahat ng aspeto ng tao. And that's why the Word of God is very powerful. Amen po ba? Kaya po, mas i-enjoy natin ang buhay natin. Amen po ba? Dahil kasama natin lagi ang Diyos. Ang kanyang Spirit ay nananahan sa atin. We are now a born-again Christian. Sina Peter, amen, sina John, hindi sila born-again dahil hindi pa naman si Kristo, wala pa yung Holy Spirit. We have now the power of the Holy Spirit inside of us. Iba yung panahon nila at iba yung panahon natin. Samantalangin natin ang panahon na nasa atin. At higit ang panahon natin kaysa panahon nila. Hello? Kaya po, ang pangangaral ng mabuting balita ay sa lahat ng klase ng tao. Okay? Kaya in Isaiah 61, the captives, the prisoner. Amen? At hindi lang prisoner physically na kulong sa preso ng rest ng bakal, kundi preso ng takot, alalahanin. Ay tunay nga kung palalalayan tayo sa magitan ng salita ng Diyos. Tingnan niyo mo, verse 7. Nang paalis na ang mga alagad ng Juan, nagpasalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano nais ninyo makita? Isa bang tambo na hinahanap ng hangin? Okay? So, dundagan po tayo. Dundagan. Sapagkat si Juan, verse 10, ang tinutukoy na kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa inyo, kaya handa niya ang inyong daraanan. Tanda ninyo, higit na dakila si Juan na tagabautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. At yun po pinakahamak sa kaharian ng Diyos ay yun po yung panahon natin niya. Higit daw tayo dakila. Why? Because the Word of God is in our generation. Wala po silang salita ng Diyos po. Wala silang kasulatan. Wala silang basis. My dear brothers and sisters. Kaya pahalagahan natin ang salita ng Panginoon, for they are life and health. O hindi lang po kagalingan ang ibinibigay ng kasulatan, kundi kalusugan. Amen? Kasi kapag gumaling ka, sasakit ka naman. Pero kapag may kalusugan ka, kaya mong labanan ang sakit. And that is the power of the Word of God. That's only a miracle. Amen? But it is sustainable. Amen? It is our food. At hindi ka na magugutom. Mana in the Old Testament ay napakaganda. Langit, mula sa langit ang mana. Araw-araw may mana. At kapag sobra ang mana na po, masisira. Alam niyo po, yung mana in the Old Testament ay umanino kay Kristo na siyang tinapay ng buhay na galing sa langit. At kapag kinain niyo ang tinapay ng buhay sa pamamagitan ni Jesus at ang salita ay naging tao at si Jesus ay hindi na daw magugutom. Kaya higit ang mana sa panahon natin kaysa mana in the Old Testament. Na hindi natin ito binibigyan ng pansin. That's why, my dear brothers and sisters, let us now come to the point that the Word of God is our life. Ang salita ng Panginoon ang siyang ating buhay. Alam niyo po, nung mga alagad ni John the Baptist,
si Jesus nga ang talagang Mesiyas. Si Jesus ba talagang Mesiyas? Kasi nag-alinlangan si John. Birin mo, for 30 years, naghanda si John. 30 years, nasa ilang siya para ihanda ang pagdating ng Panginoon. And then, after 6 months, nakulong siya. Noon nasa ilang siya, wala mo siya sa syudad o wala siya sa lipunan. Naka-isolate siya sa ilang. And then, nakulong siya. Kung titignan natin sa standard ng tao, masakla ang buhay ni John the Baptist. Masakla dahil nandun siya sa disyerto. Pagkatapos ng naghahanda para sa pagdating ng Panginoon, nakulong pa siya at na-beheaded siya. Kaya in verse 6, tingnan natin ang verse 6. Matthew 11 verse 6. Tingnan niyo kung mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. What do you mean by this? In English version, ang sabi niya, blessed are those who are not being offended. Ang binabakit po dito ng verse 6 ay patungkol kay John. Dahil sa kalagayan ni John, dahil nag-aalinlangan siya, nakulong siya. Kasi iniisip niya, ako ay lingkod ng Diyos. Naghanda ako ng 30 years. Dapat sana, ang tagapagligtas ay ililigtas niya ako, nasa kulungan ako. Kaya, kung siya ang talagang tagapagligtas, bakit hindi niya ako tulungan? Are you listening? At alam niyo po, sa normal na kaisipan ng tao, dahil nakakulong si John, Jesus Christ will come to comfort John the Baptist. Di ba? Pupunta si Jesus sa normal na pag-iisip, pupunta si Jesus para i-comfort si John, o kaya gamitin niya yung influensya niya dahil maraming mga tao sumusunod sa kanya dahil sa mga milagro, pwede niyang tulungan si John para makawala ito sa rehas ng mga bata sa prison. Tama mo ba? But then, sabi ng Panginoon sa mga lagay niya, umalis na kayo at sabihin niyo kay John, ang bula ay nakakita, ang pilay ay nakalakad, yun ang sabihin niyo. At ang sabi mo ng Panginoon, hindi ma-open si John the Baptist. Yun ang verse 6. Amen? Hindi ma-open. Hindi magalinlangan si John the Baptist kapag ang salita ng Panginoon ang siyang sinabi niyo. Okay ba tayo? Hindi ba tayo? So, ano yung salita ng Panginoon? Yung pong pilay, yun po ay alam na alam ni John the Baptist. Because that is written in Old Testament, Isaiah chapter 61. At doon din galing ang propesya kay John the Baptist. Kaya alam niya na siya tinawag ng Diyos dahil ng propesya that there is a voice in the wilderness. And that is John the Baptist. Alam niyo yun? Alam ni John the Baptist yun? Kaya, ang sabi ng Panginoon, bumalik na kayo at sabihin niyo, ipang-aral ninyo o i-share niyo ang Word of God kay John the Baptist. And John the Baptist will not be offended, but he will be comforted. Okay ba? Mas matibay ang salita kaysa yung nandiyan ka na wala na mga sinasabi. Mas maganda yung wala ka kaya yung salita ka. Makapakinig. Okay ba? Kaya po, wala mong physically si Jesus. But John, through the words of God, sa mamagitan ng salita ng Panginoon, higit pa doon sa physical presence ni Jesus, higit pa doon ay naibigay ni Jesus kay John the Baptist. Pinapaalala niya. That's why, sabi ng Psalm,
Tayo daw ay mga tao makalimutin. That's why, don't forget. Always remember all the benefits. All the benefits that we have. Kaya po ang makapag-aalis sa arilan ng tao ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kaya nagaling lang sa John the Baptist, kaya lang po yung Ama, I believe, Lord, Yung Ama na nag-epileptic, ang sabi ng Panginoon, gagawin siya, maniwala ka lang, I believe, pero tulungan mo ako sa aking arilangan. Ang sabi ng Panginoon, ganoon din sa mga lagat, kailangan mag-prayer and fasting ka. Hindi ka mag-prayer and fasting para sumagot ang Diyos, kundi para makilala ang Diyos talibos. Prayer is communication. Prayer is not waiting. Hello? Kapag nag-pray ka para sa mga kailangan mo, doubt yun. That is doubt. Nandiyan ba tayo? You are coming from a victim. You are coming from failure. Kapag nag-pray ka para sa mga kailangan mo, kailangan mag-pray ka dahil sa paniniwala mo sa Diyos. Hindi sa mga kailangan mo. Kaya yung 12 years na nagdurugo, hindi niya nakita yung kanyang mga kailangan. Kundi nakita niya yung kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga, let us come to the throne of grace of God. Kapag lumapit ka sa kanyang trono ng biyaya, hindi ka lalapit sa trono niya dahil sa mga kailangan mo, kundi lumalapit ka sa kanyang trono dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa supply ng Diyos. Amen. Kapag lumapit ka dahil sa problema mo, talo ka na. Kaya kapag nag-pray ang Kristiyano, malungkot siya nag-pray, matatapos siya malungkot. Tama po yan. Tama po yan. Pagkatapos ni pray, mga duya, kagulo mo, kagulo niya. Mga duya, mga duya. Kasi wala ka concentrate sa problema niya. Kaya kapag may nagulo, apektado siya. Kasi gulo-gulo ang kanyang isip. Pero kapag siya nag-pray na kasentro sa kabutihan, sa salita ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, sa pangako ng Diyos, hindi niya marinig ang mga magulo dahil nakasentro siya sa isang liwanag sa kanyang puso at isip. Amen. Kaya kung wala akong marami kay Esther, alam mo ba kayo ang marigas? Yan pinakamalabong yung mata. Ganun po yan. Kapag in love ka, kapag galing sa puso. Pero kapag hindi ka in love, ang dami mo nakikita. Kapag hindi galing sa puso, if it's only lust of the flesh, lust of the eyes, hindi ka mabubusog. But if it is love, pileo, hindi eros, laman, pero if it's pileo, hindi mo ipagpapalit. How much more if you have the agape? If you have the love of God, you are satisfied, you know who God is in your life. Yan po, kapatid, ang binabago ng ating mga puso ay ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Na siya maunawaan natin how wide His love for us. Amen po. Kaya po, dito rin sa Matthew chapter 11, maliwanag. Amen. Na kung saan po pinapatutuo ng Panginoon mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay niya. Amen. And He will give us everything in our lives. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, listen, sa Roman officer, sa centurion, sabi niya, wala akong nakitang pananampalataya. Nang katulad nito, even in Israel, kahit sa buong Israel, wala akong nakita na ganitong pananampalataya. Bakit? Kasi ano po sabi niya, Lord, I am not worthy. Di ba yung kanyang alipin ay may karamdaman. At lumapit sa Panginoon.
Bakit siya lumapit? Dahil higit ang kapangyarihan niya kaysa kapangyarihan niya. May kapangyarihan yung centurion. No? Higit ang kapangyarihan ni Jesus kaysa malalang karamdaman alipin niya. Okay? Kaya, ang sabi niya ng centurion, nung ang Panginoon ay sasama sa kanya, huwag na po kayo pumunta, I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat na kayo pumunta sa ibabaw ng bukod ko. Ano sabi ng centurion? Centurion, just speak the word. Just speak the word. Just speak the word. And then, gagaling siya. Namangha. Namangha. At wala akong nakita pa na ng palataya. Nakatulad nito, even in Israel, nation of Israel, buong bansa. Nawa po mga kapatid, as we move on, mas sabi ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, wala akong nakita ang pananampalataya tulad nito. Sa usapan ni Butan, sa mga kapatid, ikaw lang! Alam, nandiyan na tayo. Bilhin nyo. This is a centurion. Matthew chapter 8, makikita natin yan. Luke chapter 7. Sa palabang lang yan, sa Sapa Limutan, sa Angeles, wala akong nakita ng katulad ng ganitong pananampalataya. Nasabihin ko lang, Panginoon, it is only by your word. Wala akong nakita ng pananampalataya ganyan sa Angeles. Ikaw lang, Pedro. Ikaw lang, Juan. Ikaw lang. Hello, River. Amen. Pwede ba sa ibang bansa? Sa buong bansa? Possible, because this centurion is only one in the whole nation of Israel. Amen. Kapag natin ang Panginoon, just speak the word. Just speak the word. That's why the word of God is very powerful. Amen. Very right. Very powerful. Amen. Amen. Hallelujah. Are you there? Praise God. Pero si Peter, o si Pedro, o si Thomas, in John chapter 20, ang sabi ni Thomas, hanggang hindi ko nakita ang kamay niya, kung saan siya itinako, at hindi ko nailagay ang aking daliri sa kamay niya, at naipasok, hindi ako maniniwala. Hanggang he chose to be carnally minded. He chose the normal way, so that he can believe that Jesus resurrected, para maniwala siya na siya'y nabuhay na muli. Gusto niyang makita. At kapag nakita niya, naniniwala, totoo yun. That is a normal way. That is a normal way. Okay ba? Kanya naman, nung nakita niya ang Panginoon, at nakita yung pinagpakuan at naisot niya ang kanyang daliri, naniwala si Thomas. Naniwala si Thomas. Okay? And that is a normal way. But Jesus said in John chapter 8, verse 32, ano po sinasabi doon si John chapter 8, verse 32, Thomas, kaya ka naniwala kasi nakita mo. Subalit, but, chapter 20 ka lang. sorry, chapter 20. Tingnan natin, verse, full version. John chapter 20.
Verse 22. This help me. So 29. Right? Okay, 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. But blessed are they that have not seen, and yet have believed. Mapalad ang hindi nakakita, subalit naniwala. Kaya nga po yung centurion, higit siya mapalad kaysa kay Thomas, because just speak the word. Amen. Sasabihin lang niya na hindi man niya nakita, pero pinaniniwalaan po niya na sa pamagitan ng salita ng Diyos, siya po ay gagawin. Amen po. Amen. Kaya mapalad daw ang tao hindi nakakita, pero siya po ay naniniwala. Amen? Kaya po, salita ng Panginoon, ang binabago ang ating puso, ang ating kaisipan. At kung ano ang nakikita niya, na hindi nakikita ng natural na mata. Like Thomas, nakita niya yung natural na mata. Sa natural na mata. Pero masigit daw mapalad ang nakikita ng puso na hindi nakikita na natural na mata. Mas mapalad daw yun. Bakit? Kasi po yun ay naninilig. It will last forever and it is sustainable. Amen. Sustainable po ang bagay niya. Amen po. Kaya mapalad po lahat tayo na kung saan po sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. Everything that we need, it will come to us. Amen. Anuman ang lahat na sinasabi ng salita ng Panginoon, ito po ay mangyayari sa mga tao na naniniwala. Amen. Sa mga tao na naniniwala. Pastor, naniniwala na. Bakit hindi nangyayari? Tingnan naman natin ang James chapter 2. Verse 19. Sa Ella today, this morning. James chapter 2, verse 19. Thou believest that there is one God. No? Naniniwala tayo na mayroong isang Diyos. That thou well, the devils also believe and tremble. O, paano yan? Pero tayo naniniwala. Naniniwala tayo na isang Diyos. Naniniwala rin ng diablo na mayroong Diyos. Anong pagkakaiba doon? What is the difference? Maraming mga tao naniniwala na makapangyarihan at mabuti ang Diyos. Subalit, ang buto na kapag hindi inanim, hindi magkakaroon ng bunga. Maraming tao naniniwala sa buto, sa mangga, buto ng mangga, buto ng lasones, buto ng rambutan, maraming kasi buto. Pero maraming mga buto na hindi naitatanim sa lupa. Kaya wala nagiging pakinabang sa tao. Hindi nagtanim. Sabihin ninyo na pinaniniwalaan niya na ito'y magbubunga ng gulay at hindi niya siya bibili. Magbubunga ng mangga na hindi niya siya bibili. Magbubunga ng lansones na hindi na bibili na mahal na lansones. Tama ba? Pero dahil hindi tinanim, walang epekto. Kaya kailangan mix in Hebrew chapter 4, the Word of God must be mixed with faith. Kailangan ang paniniwala natin ay mahaluhan ng pananampalataya. Paano yung mangyayari? Kailangan ang salita ng Panginoon ay
itanim natin sa puso. Kaya ang mga Diablo, naniniwala sila, pero ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Ayaw nilang itanim sa kanilang puso. Kaya kung tayo po ay naniniwala lang sa Diyos, hindi natin naman binibigyan ng pahalaga ang salita ng Panginoon, hindi tayo lumalayo sa mga taong naniniwala rin sa Diyos na walang epekto sa buhay nila. Are you listening? Amen. Kaya wala tayong pagkakaiba sa maraming mga tao. Hindi pwedeng iwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Kung talagang naniniwala tayo sa Diyos, kailangan haluhan natin ang pananampalataya at mahahalo ng pananampalataya maniniwala natin sa Diyos sa mamagitan ng salita ng Panginoon na sa itatanim natin sa puso dahil ang salita ng Panginoon ay nagbubunga ng pananampalataya. Kaya kailangan po tayo mayroong ambangin at tuloy. Yun ang ating bahagi. My son, give attention to my words. Amen? Kaya kung hindi man natin pinapahalagaan, yung paniniwala mo ay katulad ng paniniwala ng Diablo. At ikaw nga, hindi nanginginig. Ako hindi nanginginig. Ang Diablo nga nanginginig eh. Are you there? Are you listening? Kaya po mga kapatid, it's about time na yung paniniwala natin sa Diyos ay magkaroon ng epekto. Na hindi lang tayo basta naniniwala, kundi ito ay nahaluan natin ng pananampalataya at ito ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na siya ating aalagaan sa puso at isipan natin. We meditate the Word of God day and night. Amen! Hallelujah! Oh, kaya po, kung paano po si Joshua chapter 1, verse 8, if you meditate, don't depart in your mouth. Kailangan lagi natin umpisan ang salita ng Panginoon. Meditate, meaning you plant the words of God in your heart. Hello? And then you will be successful. And the success of Joshua, hindi katulad ng success ng mga kapitbahay ng bansang Israel. Listen, nung sila po ay pumasok ng Jericho, hindi sila pumamit na sandata. Ang ginamit lang nila ay sigaw. Hello? Sigaw! Hindi sandata, hindi pumasok para gibahin. Ang pader, kundi sigaw lamang. Iikot sila ng 3 beses, sabi ng mga tao, sa Jericho, lumulong ito, lumulong. Hindi normal yun. Kaya nga po, when you unite and don't conform to this world, you will be more blessing or blessed. You will be more light other than different people because you have the wisdom coming from the Word of God, not the wisdom coming from the ordinary book. Are you listening? Hallelujah! Kaya ating magdita ang bandera ng Panginoon. The victory of Jesus in our lives. Hallelujah! They divided Jericho. And Jordan was divided also. Na-divide po. Hindi lang po yung Red Sea. But the Jordan River ay na-divided. Amen. Kaya, iba yung success ng ordinary way at saka yung supernatural way. Iba mo yung success. May success nga po sa ordinary. May success sa degree. May success po dyan. Pero higit po ang success na binibigay na nagmumula sa Panginoon. At ang sabi niya, ang success ay hindi nagdaragdag sa iyo ng bigat. Hindi magdaragdag sa iyo ng pag-ibig. Hello? Di ba yung pong ating tinatanaw na successful people? Kalupatanan mo kung sasansin. Tama mo ba yun? Hello? Are you there? Kalupatanan kung ma-stress, kalupatanan kung ma-pressure. Kung ikaw nga na driver at meron kang boss, nabibigatan ka sa pagiging driver. Siya naman, hindi nga siya nabibigatan pag-drive, nabibigatan naman paano mag-isip. Hello? At yun lang po kaya gusto mo ng Panginoon ay mapalaya tayo. Sabbath day, He is our rest. Amen. Iba mo yung mana in the Old Testament. At ngayon po ay meron tayong mana, hindi na tayo kailanman magugutom.
Kaya kasama-sama ko mga kapatid. Nasa ating kapanahunan ay binigay ang Panginoon. Ikaw, kayo, yung umupo dyan ako nagsasalita. At sa buhay ninyo ay ako ay na-inspire, na-encourage, nakaragdagan kayo sa buhay ko. Amen po ba? Sama-sama po tayo. Kung paano sa eskwelahan ay meron nagbubunga. Sa seminar, may nagbubunga. Mga kapatid, hindi lang po tayo suntok sa hangin dito. Amen po ba? Kaya kailangan, hindi lang tayo naniniwala sa Diyos na katulad ng Diablo, kundi nawa tayo po ay bigyan natin pahalaga ang salita ng Panginoon dahil ang paniniwala natin ay kailangan magbunga ng pananampalataya. Amen po ba? Because all things are possible only those who believe. Amen po ba? Praise God. So, John chapter 8, verse 32, tsaka na lang po natin pag-usapan po yung Amen. Kaya kay Sarah na aking pag-aralan last Sunday, hindi ka nanganganak. Higit ka pa sa tawag na nanganak. Mas marami ang anak mo. Di ba sabi ng Bible kung binasa naman natin? Huwag ka mamulila, huwag ka malungkot. Hindi ka ba nanganganak? Higit ang anak mo kesa tawag na nanganak. That is the power. That is the supernatural power of God. And the more we are empowered, the more we are blessed of the Word of God, the more we become more effective and blessing to many people. Amen? Kaya sabi ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, kapag sinampal ka sa isang pista, ibigay mo ka. Ang hirap naman yun. Mahirap kung wala kang pag-ibig. Amen po. Kaya, kapag wala kang pag-ibig, mahirap maging Canadian. Yung Canadian, lakbaw ka dyan, magugas ka dyan, Canadian. Luto ka dyan, Canadian na ako, hindi nyo pala, Canadian citizen. Ha? So, luto ka na dyan. Mahirap ka yun, biruin mo, kakasal ka, hindi ka na may-ari sa sarili mo. Siya na may-ari sa sarili mo. Mahirap ko yun. But because of love, everything goes. Amen. Ay happy yung nalangin na kayang Diyos para